The second one, it penetrates to the heart of an unbeliever. Kanina na-mention nato ni like a double-edged sword. Kita niyo ng double-edged sword? Naandiri sa Davao, no? Nagabaligya po diha. Diya sa Ilustre Dapit. Pero tanaw na nato mas siyang blade, di ba? Double-edged. So grabe siya kahait. In verse 54 in Acts chapter 7, when they heard these things, they were cut to the heart and they gnashed on him with their teeth. Sa dihangingon ni Stephen, I saw the Son of Man being full of the Holy Ghost. Samud sila kasuko. But prior to that, sang ingon ni Stephen, sulti niya, you men, sulti niya, which of the prophets have not your fathers persecuted? In verse 52, and they have slain them which sword before the coming of the just one, of whom ye have been now the betrayers and murderers. Indeed, they were murderers. Kisa ba din nagpa-crucify kay Jesus Christ? Kisa din nag-kill sa mga prophets? Di ba mga Jews who have received the law by the disposition of angels have not kept it? Ang Jews, they have all the advantages. Kaya naman, it was given to them the oracles of God, ang Word of God, yatag nila. But what they have done? Instead, nilang saligan ang gipadala sa Ginoo nga mamangwawali ilang gipatay, even Jesus Christ Himself. There was a story also of that. Nga ako sa diin ay mga gitawag katiwala nga ang master ingon niya mulakaw sa ako, pero panahon sa harvest time, sige balikan na ako ni gipadala ang mga ibang sulugon, gipatay sa mga sulugon nga mga caretaker. Karong gipadala niya ang bugtong anak, nagtuo siya kay anak na gyud nakaw ni respetuhon nila. Samot na noon ingon to mga caretaker sa niya akini para wala na magmana patsun po nato ni. Muna ni tabo kan Jesus Christ. God sent His only begotten Son, but those people received Him not in John 1:11. But in John 1:12 the good news is, but as many as received Him, to them gave He the power or authority to become the sons of God. Ang mutuo musali kaniya, mahimo silang mga anak sa Diyos. Katong naminaw. But these people, the Jews, when they heard this, they were cut to the heart, they gnashed their teeth. They are full of indignation. Puno sila kasuko. Why? Because the Word of God could really penetrate in the hearts of the unbeliever. That is the viralness of the gospel. You know, ang pulong sa Diyos, nga naman, ang mga di magtuto, di ganahan, ani. Kaya naman, makita nila ang ilang kaugalingon sa salamin that what they are doing is evil. But you know, we must be wise enough to share the gospel, be wise as serpent and harmless like a dove, especially if these people are wounded. Kini mga nagkinabuhi bitaw sa pagpakasala, sensitive ni sila kayo. So when we share the gospel to them, kailangan nyo ito ang Diyos nung nakaalam. Ngayon ta, anong panahon mabi ni Stephen, grabe man siya kaisog. You know, depende ni sa sitwasyon. Kining mga Hudiyo, grabe gini sila ka-hard. I mean, siya ilang mga kasing-kasing, tested and proven na ni. Kailangan na yun, ugahi po nga pag-istorya. Pero kung nag-istorya ka sa iyong amigo, amiga, kung gusto mo sa dalon sa Ginoo, allow the Word of God mag-penetrate. Dili bitaw nga kita mismo condemning. Kita mo bago sa tao ba? Kung di po siya maghinulsol, ato po siyang laiton o whatever. So ang Word of God, dili siya naging attractive. Gusto nato sila mabago, but not in our own terms. Hayaan nato ang Word of God, mao ang mulihok siyang kinabuhi. Just as a knife can cut deep, God's Word goes very deep into us. But we, as the proclaimers of the gospel, we must know first the gospel. Lisod mo na i-share nato nga wa mi tahan mismo kasabot. Kung nakasabot mo ta sa gospel, karangan po nato na sila tunan. Nga sa simple nga pamaagi o sa depende po sa inyong sitwasyon, ma-share nyo sa inyong kahigalaan. The world today needs the gospel as an antidote. Muna siya ang gitawag natong solusyon. Kung imong tanawon ang makitabo sa kalibutan, kini mga kagrabe sa mga krimen o whatever nga sitwasyon, ang answer good ani si Jesus Diyos. Ang iyang pulong.
When we are ministering sa rehabilitation, children in conflict with the law or the CICL, you can feed them, pakaunon mo sila, bihisan mo sila. Pero kung walay gani isang word of God or values, paggawas na nila, magyapon nilang himuon. Kung gusto kitag real change, dili lang information, knowledge, explanation atong impart. Kung dili gusto nato nga masabtan gila nga si Jesus Christ kanya bag-uhon ang ilang kinabuhi. If they will just surrender it to the Lord, ang change of heart mo result na sa change of perspective or outlook in life. Si Saulo sa una, grabe man, kakuyaw, ka-persecutor. Pero na-change man. Dili man siya madala sa hulga, hadlok. Kita, kung mag-share ta sa gospel, i-share nato nga naay pagigugma, nga nagtuo po ta nga ang pulong sa Diyos, naging sa'y power. Kaya di makita ka change, may usaya makaingon ta ba, unsaon ako niya akong anak, unsaon niya akong silingan, ani. Maski unsaon mo ba na siya ka kulata, whatever, dili na siya mausab. Kailangan na niya masabtan niya, kung unsa iyang problema, kung unsa po solusyon sa iyang problema. When we are having a ministry, muna atong kanunay gina-share kay na may uban na mo kauban, mingon nila nga, kulataho na nato na. Ingko dili man na mao, no? Ingko sa it's the gospel. It's the word of God. Na masikulataho mo na siya, pag human sang sakit, mabalik yapon na. Bihisan mo na pakaunon, pag magutom naman na siya o mainitan, mabalik yapon na. Pero kung masabtan niya ang gugma sa Diyos, siyang kinabuhi, how that Christ died for His sins, that Jesus Christ loves Him, nga kaya niya bag-uhon ang usa ka kinabuhi nga nawala, nga naada eternal destiny, nga naada gitawag natong deliverance from sin, siya mahimo nga bag-ong tinuga. When we preach the gospel, do not just tell them that there is hell. Usahay mga kita mag-share sa gospel ka ng atong hadlokon ang tao ba, pa-impyerno ka ba? Hindi kung di madawat sa Ginoo, impyerno gid ka ba? Mga kwan mo. More than hell, we must preach to them the entrance to heaven. Kanang bito i-share nato nga naay better place sa mga tao nga nagkinabuhi nagdautan, ayaw nga lang hadlok ka. Kaya wala sila like hadlok. But we must share to them the love of God. Nga kung sa diin, naay kabaguhan dito. Nga dapit, naay maayo nga dapit para niya. Naapa say paglaom, napay ugma siyang kinabuhi. That's how we will share. In the time of Stephen, mo po niyang pamaagi tungkol sa hardness. Pero grabe, no? Ang iyang heart. If you look at the scriptures, here, in verse 57, when they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord and cast him out of the city and stoned him, and witnesses laid down their clothes a young man's feet, whose name was Saul, and they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. You see, kita mo ang gugma ni ni Stephen. Gibato na siya, gitabangan siya, pero sa tubag niya, wala siya gitubag kontra nila. Ang iyang gisulti, Lord Jesus, receive my spirit. Wala siya nga mamatay siya, dawata ang akong kalag, akong espiritu. O nagluhod siya, he knelt down and cried with a loud voice, nasinggit siya, Lord, lay not this sin to their charge. Unta dili sila makasala, ani, batok, ani. Ni mo, grabe ang iyang ampo, no? And we had said this, and when he had said this, he fell asleep. Namatay siya. Same with Jesus Christ. So to Jesus Christ, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Usahay kita mong mo share sa gospel na atay sarili nato nga kondisyon. Pag mag-share gani ta sa gospel tapos idawaton ng Ginoo, kita na mismo mo curse, kita na mismo condemn, wala na sa atong kamot. We are not judges. Leave it to the Lord.
Kung mahimo pa lang, Lord, unta pa sa iluol mo sila. Kaya grabe yun ang ilahang ka-stubborn. Gahi yun. Usahin mo kita, mag-present sa gospel mo nang di at ganahan mo share. Kaya pagtanaw na to ang tao, dili siya mo receive, mawala ang tagana. As if nga atong sarili ang atong ginabaligya. Dawata si Jesus, not yourself. Kung i-share mo ang gospel with all your heart, kung di dawatan sige na, so be it. Pray for him still. And continue yapon. Pag-sow sa seed. Allow the Holy Spirit mag-work siyang heart. Dili na unta ka pressured. Usayan mo kita, mag-share ta sa gospel, ang gusto nato, pag-share nato, magdawat kay Jesus, kung di siya madawat, di na ko. Ulawan ako ani. You know, in marketing, in Pioneer Life sa una, we were taught sa marketing strategy. Sa napulo kay imong sharean, dapat naala. Sa napulo imong sharean, isa ra na, di pa na sure. Ang mo respond. Kana, gwapo pa na mga produkto. Tinawahanon pa. How much more maingon ka nga balik sa Ginoo? Niya mo na siya napakoy vices, daghan po ko daghan gyud usabon siya ang kinabuhi. Nevertheless, we must share. So importante nga ang atong pangununa nga ang Word of God mismo mo penetrate siyang heart, dili atong pulong. We are just mouthpieces. Kini si Stephen, when he preached the gospel, si Saul na dito, nakita niya tanan, nadunggan niya ni tanan. Kita niya pa, grabe ang Kristohanon. Grabe ang Kristohanon. Ang gugma, nagpangibabaw. You know, we must speak the truth in love. Kita maging bold, maging courageous ta sa pagwali sa kamaturan, but we must couple it with love. Nasabta ni Saul, nga naging Paul. Grabe si Stephen. Iwali ang tinuod. Wala siya nag-compromise sa truth. Pero dili siya nagiging harsh. Gi-speak niya ang truth with love. You see, there's forgiveness. This is what the world needs to hear today. He must speak to them the truth, but with love. Yes, they are living in sin. Tinuod na siya. That is wrong. Pero natay sakto nga intention. Pure ang atong motive. Nga sila unta makasabot sa kamatuoran. Nga magbalik sila sa Diyos. We must hate the sin, but we must also love the sinner. So kita magod atong gi-package. Pagkita nato din ni, oy, kanang naka-blue. Unsa naman ka? Giunsa mo naman ni ang Last Supper. Grabe na, may mga hate speech na tan. Nagpakilala pa kitang Kristohano niya. What message are we bringing to them? Wa may kalahian. You see, in the Bible, we must allow the Word of God to penetrate. God's Word goes very deep into us. This gospel became viral is because these people knew that there is power in the gospel itself. In the Word of God, the Word of God that is being preached. Pero sa God, kita magdala tag mensahe, pili na to atong mensahe. Kung naay mo reject, feeling na to, kita po reject. No, do not think that way. Mabitaw sa itong pangalagad, sige, no, we must do our best to present the gospel. Di lamang sa social media, sa atong mga silingan, mga home Bible studies, sa atong workmate. Allow the Word of God. Kabalo na siya sa kamaturan. No, ayaw nagbuhati sa mga tinawhanon nga pamaagi para mabalik sa Diyos. Now, the third one is it propels the heart of a believer. You know, not only it moves, it incites also. They that were scattered abroad, Acts 8:4, went everywhere preaching the word. Now, of course, because they were afraid, the disciples wala sila ng hawa, but most of the Christians during this time, tungod kay gibalay-balay na magiging sila, in verse 4, muna nag-scattered abroad, they are in diaspora, not only dito sa Judea, sa Samaria, but also as far as Antioch, niabot sila dito. They scattered abroad. They were scattered abroad.
Even in the most challenging circumstances, we want to keep on telling others about our Savior. Usahay manggod kita, mamili lang ta sa panahon ka ng panahon ba? Murag di pa na ko feel karon mo share sa gospel niya ang kaaway, grabe ng promotion. Tanang ko masya sa social media. Daghan kayo mga binastos, di ba? No? Para lang daghang views or whatever. Niya may mga verses mag-pop up, di kahit mo like. Oh, pero gani mga pulos, kusog kahit mo like. And I could see a lot of Christians doing that. No? Ngano sila naggara? Daghan man po mo like mo si Kristohanon. No, ang lalaki magpaka-babae. I-like man po, dahigon pa, nagpa-sexy, whatever diya, dahigon pa. Kristohanon. Wala na kayo ka nag-promote sang tinuod, imo pang suportahan ang dili Diyos noon. Muna nagagara sila maayo. Lalaki, sa ugon mo, gwapa. You see, di lang sa tawag natong kaayo sa atong palibot. Sila sa una, persecuted sila, grabe sila musangyaw. Niya karon, kailangan pa nato kita ilutoson para musangyaw. Ang pagsangyaw sa pulong sa Diyos, in every circumstances, even challenging. Usahay, kailangan ba lutoson siguro para kusog kayo ta musangyaw. Atay igsoon diri, na nagbalik na sa Saudi, ila balay-balay lang yun, nakadungog mo siyang testimony. Pero sila nagatapok. Kusog pa na sila mo simba. Kita din we are living in a country nga na freedom sa pagsimba, pero hilaunon bagyod ta. Magpaabot pa ba ta, lutuson ta para musangya maayo sa may balita? You know, it propels the heart of the believer, not only the preacher. Di lang si Stephen who was a preaching deacon, but for those Christians nga naka-angkon sa kaluwasan, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word, maski asa. Mabitaw, balik-balik ko nato, if you are in your workplace, then be a light bearer, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore, ingon pa sa awit. Send the light. Nganong di mata mo daghan? Because we are not sharing the gospel. In Romans 1:16, one of my favorite verse, in fact, I will give you a little story of that. Maunang versikulo nganong ninter ko og seminary. Kaya man, when I was high school, maski elementary pagod, maulaw ko mo share sa gospel. Ngano maulaw ko mo share og gospel? Kiliwa pa man ko ka-share sa gospel nga si Jesus muluwas, nitawag na akong pastor. Kaya akong papa pastor man. Samot na magbitbit kong Bible o mag-share. Munang wagin ko share. When I attended fellowship in Kadapawan City, a pastor quoted this verse, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God." Power dunamis, like a dynamite, unto salvation, para sa kaluwasan, to everyone who believes, to the Jew first, and to the Greeks. Ikaulaw na ako, pero gahong diay ni sa Diyos parang tao maluwas. I tell you, kung naapa kay loved ones nga wala pastilan sa Ginoo, you are accountable to that. Tulubago mo na sa Diyos because you know the truth. Share the gospel, verbal or non-verbal. Natay mga gospel tracts diha. Pwede i-share mo pinagi sa imong lips. Bring him to the church so that he could hear the gospel. Daghang mga pamagi karon. Pwede maka-PM ka siya ha. Pwede ka maka-post sa imong timeline so that your loved ones should know the true gospel, that Jesus Christ saves, not religion nor good works. So whatever itawag nato diha nga mga pamaagi sa tao. In the book of Ezekiel, thy blood I will require in your hand. Kung ikaw wala ka naghatag warning sa imong igala o igsoon, pagalo ka na ibungaw, wala mo itagaan warning. May mga riders, mga anak namig tiilo, kung sa right, kung naay libaong sa left,
Para ang sa likod makabantay. Kaya kami diyan, natagak kami, nyawa pa kami na ko, ipros na may tagak. Kung ikaw gi-deliver sa Dios, na kay katungdanan, igsuon nga siran mo imong ginikanan, imong igsuon. Nga si Jesus Christ muluwas nga nay langit. Kay gusto nato kitang tanan magkita na sa langit. Amen? May awit nga adto ta sa langit, di ba? In Revelation, the Bible says, there is no more pain, nor sorrow. We will be with the Lord. Dili na siya maayo. Yun ang viral. Dili na ginaplano yun nga kami kini maging viral. O gusto na sa mga advertisers nga ang usa ka buta maging viral. But you know what? According to studies, naging viral ni siya tungod ang mga katawhan naganahan o nag-share silang link. Kaya kung ma-sure pa lang ni mga viral, kitang tanan magbuhat na taana kaya mag-viral gid ni. Pero ang taste sa tao nakuha. You know, the gospel of the Lord Jesus Christ, it will become viral kung kita mismo, mga anak sa Diyos, nag-share ni ini is because nakita nato nga mauni ang butang nga makahatag kanila o permanente nga kalipay. Having Christ, na dili lamang diri sa luta kita nag-enjoy siyang presensya but also in heaven. Isn't it good na makita nato ato mga pamilya nga kung sa diin dito sa langit na ang imong igsuon, imong ginikanan, imong silingan? What if God will allow nga makaingon ang atong loved ones nga classmate, ante, kabaluman dahil ka sa kamaturan, may kugisirahan. Nga matubag dahil ta nga, basin, kuhan manggutan, ako si imo. Hindi mo ka maminaw. O, wa maka nag-try. Si Saul sa una, kisa may katuuhan ani nga sa una siya hatag patnugot nga mubato, karon siya namang gibato. Si Saul sa una naging Paul, siya namang gibato. Kasabot siya anong gibato naman siya. Ug giantos niya na kay siya nakasabot sa una kun usa po pangunahuna, sang wa kasabot. Nga ikaw karon nakasabot na mga kamaturan na si Jesus lang luwas niya karon dito na sa reliyon, na sa pagka-buutan, pero kabalo kita gud nga wa na sa relasyon kay Jesus. They don't know where they're going when they die. Si Stephen, kabalo siya. Niya receive my spirit. Kabalo siya sa langit siya. Padulong. Niya kamusta naman ato mga loved ones. You know, we Christians, unta di lang sa challenging circumstances, nga kita mo sangyaw. Kung naman tayo gitawag okasyon, maybe you are waiting for the bus or whatever, na kay katapad ya, share, na may trucks ya, share the Lord Jesus Christ. So, I remember, kanang mas kinami padulong sa Tacorong, kasakay mi sa van, no? Nakanta ko lang ng nasaan kaya ako, katong last Sunday, Jesus kung wala ka, di ba? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Aaring nasa hangin pa ako, di alam. So, nasaan ka ako, Jesus kung wala ka? So, through songs, no, makadungog siya. You see? Kailangan mo i-share ang gospel. Tingnan naman, it is the power of God unto salvation. Gahom na sa Diyos para sa kaluwasan. Do you know that after I surrendered sa Ginoo, no, nag-cry ko dito sa nigawasin ko, invitation man to, nigawasin ko sa puno sa school, Kidapawan Central School, may kanang highway lang bitaw. Hilak ko to dito sa punuan, Lord, sorry gyud. Ikaulaw ginako ang gospel. Kaulaw ta gyud ka. So gikan na mo sa fellowship, pag uli na ako, mo nang nindot sa mga fellowship, no, sa mga young people o sa mga men o ladies. Ako nang gipangsangyawan, ako mga classmate, mag-graduate tayo naman mi. Ay human to graduation day siguro. Antod ganami cell group. Kitawag na mga agape group. Ako sa ginashare na Biblean. Tahimik ko sa una, no, murag si Clint ba. No, di mo istorya ako, di ko mo istorya, abot lang pod. So istoryador man kung kilala niya. So sa una maulawang gid ko, pero nawala akong kaulaw lagi kay di man pwede nga bye-bye. Ali good. So man, nako i-share nimo. Mali.
ikaw magimodool. So mawala kayo mong kaulaw. Balay-balay ko sa may cell group mi, hangtod niya abot nga hapit ng klase, mag-college na mi. So di ko unsaon na ko ni pag-nurture nila. And there are questions nga gi-raise nga uli ko kaya ko katubag motong nauna ko mag-eskwela ko seminary. Kaya mo ko'y plano mamastor. Kaya kabulo naman ta kung pastor pigado. Tama? Sa mo to nag-eskwela ko seminary. Gusto kong talaga maging civil engineer. Muna akong gusto sa bata pa ko. So, nito ko seminary. So, naami exchange of letters no, sa mga classmates ko kapadayon. Muna mag-reunion mi, mo share gapon ko sa gospel. Wala among din, ako na nag-introduce og lingon kay wala may mag-speech ako mag-share sa gospel. But you know, kita no, masaya mong mga relatives, namin mga reunion sa mga relatives. It's really an opportunity to share the gospel. Kasi you wanted your loved ones na makadungog sa may balita, your classmates. You're not accountable to God. Isun nang gunagod niya gawali ta sa ubang mga tao niya, atong di ay mga pariente, atong suon, wa pa ta ka-share, atong classmates na kanunay taga-kuyo, mga workmates. Wherever we are, we must be a light bearer. Kanang mga light bearers ta ba? Mudala tag kahayag. But of course, makita nato dinhi nga kining gospel nasabtan gyud nato nga naay kada kong kahimuan. So, it's really our prayer, no, nga maging kwanta, gospelers. Spread the gospel. Why? Because it is contagious. Pag makita nato no, nga nagasangyaw atong brother gahapon, no, na ito yung mga brothers nga nanglakaw po, nagsangyaw sila. So, lami paminawon. Si pastor naglakaw. May mga membro po naglakaw. Maski wala kabalo sila gon, pero imuha na nga obligation sa Ginoo. Di man kailangan mabawaan gyud sa kalibutan nga sangyaw ka. Now, pili mang mag-post ka to encourage. Pero dili na siya, no? Pili ka mag-post to encourage, to inspire, but you can share the gospel sa imong palibot. It's really a prayer. Yan po nato maging viral po ng gospel. Share the Lord Jesus Christ. Manidog ta palihog. Our Heavenly Father, today, O Lord, we come to you. Pasaylo kami Ginoo kung ikaulaw namo ang Ebanghelyo or nabisi gud mi sa among mga kasiklase nga trabaho.